Maikling gupit naman ang gagawin natin dito mga ka-aspiring. Ang tawag sa gupit na to is mid-taper fade textured French crop. Ang unang process naman na ginamit natin ay rekta-rekta na. So hindi tayo gumawa ng hardline mga ka-aspiring. Marami ang may gusto ng gantong process mga ka-aspiring dahil mas madali ito kumpara sa usual na ginagawa natin na merong hardline. Ang ibig sabihin naman ng hardline mga ka-aspiring is yung gumagawa tayo ng guideline or gumagawa tayo ng guhit na susundan natin kapag gagawa tayo ng taper fade or kahit anong fade ang ginagawa natin. Dito sa process na to ay tansyahan lang talaga. Mas maganda kung mas marami na yung experience mo sa pagugupit kapag gagawa ka ng gantong klaseng technique. Kasi kapag baguhan ka pa lang or talagang wala ka pang masyadong experience sa pagugupit, ay mahirap gawin yung ganto dahil mahirap pantayin both sides. Pero syempre pwede mo namang subukan. Hindi ko naman sinabing bawal mo subukan to. Kaya nga mas nahuhubog tayo sa mga experience natin at sa lakas ng loob dahil kapag malakas yung loob mo, subukan yung mga bagay-bagay na dapat hindi mo pa naman ginagawa, baka mas madali kang mag-improve. Sa paggugupit ay palakasan lang din talaga ng loob to mga kaspire. Naaalala ko nung unang pumasok ako sa barbershop, grabe din yung kaba ko nun. Syempre baka mamaya magkamali ako tapos maaway pa ako ng kliyente ko. Pero syempre, kailangan ko maging malakas yung loob dahil gusto ko talaga maging barber. May mga time talaga na magkakamali tayo. Minsan hindi natin may iwasan yun kapag nagsisimula tayo sa journey natin as a barber. At sa bawat pagkakamali na yun, i-make sure palagi natin na may natututunan tayo para sa susunod na iwasan natin magkamali. Mas maganda rin na open palagi yung mindset natin, lalong-lalo na sa mga nagtuturo online kasi marami tayong matututunan sa mga yun. Lagi dapat bukas ang utak natin sa mga kaalaman na pwedeng pumasok sa atin para mas marami tayong matutunan. Kasi pag sarado na yung utak natin sa kaalaman, ay posible na hindi na tayo mag-improve. Kaya sa mga beginner pa lang dyan, ang mapapayo ko lang talaga sa inyo, tuloy-tuloy nyo lang. Hayaan nyo lang yung kaba nyo dahil nasa tamang landas kayo mga ka-aspiring. Kalaunan ay mawawala din yung kaba na yan at mapapalitan yan ng excitement sa bawat ginugupitan natin o nagagawa nating obra. At sa pag-aahit naman mga ka-aspiring, ay natural lang na mabagal muna tayo sa una dahil ito ang isa sa pinaka-crucial part sa paggugupit o pinakadelikadong sitwasyon kapag nagugupit tayo. Kaya dahan-dahan lang, hindi naman pabilisan yung paggugupit. Mas maganda kung una natin matututunan ng pagiging pulido kaysa sa pagiging mabilis. Sa akin ay mukhang basic na lang ang pag-aahit dahil sanay na akong gawin ng bagay. Maraming barbero na talentado ang hindi pa lumalabas sa social media at alam kong isa ka doon. At balang araw, magiging isa ka doon. Kapag pinagpatuloy mo lang ang mga kaalaman na nakikita mo sa social media dahil ang social media ay parang bukas na libro na kung saan ay malalaman mo na lahat ng gusto mong malaman ng libre. At sa pagbabawas naman dito sa taas, kung napapansin nyo, lahat ng dulo muna or preferred na length ng client ang kinukuha ko dyan. At yun na yung magiging guideline ko sa buong process na gagawin ko dito sa taas. Pwede ka gumamit ng auto texture technique at pwede namang hindi. At magpo-proceed na tayo dito sa taas. Dito naman sa taas ay sunundan ko lang yung binawas ko sa gilid at yun na yung naging guideline ko para magbawas dito sa taas. Usually yung ginagawa ko ay mas maikli yung sa top area kaysa sa bangs area or sa para mas fringe makita area yung texture na nagawa natin. Kasi kapag mas mahaba yung sa top area kaysa sa fringe area ay hindi makikita yung texture or layering na tinatawag. Pero minsan ay nakadepende pa rin ito kung anong haircut yung ginagawa natin. Dahil magkakaiba yung execution ng haircut, depende sa kung ano yung style na ginagawa natin. Katulad na lang ng fringe tapos curtain o mod cut, magkakaiba yung execution ng gupit doon. Andito na tayo sa hairstyling. Mas magandang ini-stylean natin yung mga buhok ng kliyenteng ginugupitan natin para makita din nila kung paano nila gagawin to at para makita rin nila kung gaano kaangas ang ginawa nating obra. Tingnan nyo naman yan, tuwang-tuwa na tong si Tropa dahil sobrang bangis na naman daw niya. Uulitin ko tong haircut na to. Mid-taper fade textured French crop ang ginawa natin dito kay Tropa. Ayan, ikutan natin siya para makita nyo. Diba? Sobrang bangis. Konting hugot-hugot lang, konting style-style lang at okay na naman agad. Good to go na naman. Sa time na to ay papaayos natin to sa kanya na mag-isa. Para kapag siya na lang yung nag-aayos, maayos niya ulit to. Dahil matagal ko na siyang ginugupitan, ay basic na lang sa kanya ayusin yung mga ginugupit ko sa kanya. Dahil kahit papaano ay natututo siya every time na nagpapagupit siya sa akin. Kasi from time to time ay pinapaayos ko talaga yun sa kanya ng mag-isa. Para hindi na siya mahirapan mag-ayos ng buhok niya. After ng gupitan session ay masaya na naman to si Tropa at makakapaggala na naman siya ng full of confidence. Napakalaki ng ambag natin sa kanila mga ka-aspiring kaya as much as possible,
lupitan natin at pasayahin natin sila sa mga obrang gagawin natin. 'Di ba? Poging-pogi na naman si tropa. Let's go. At hanggang dito na lang ang POV session natin mga ka-aspiring. Good luck din sa inyo at sa journey nyo as a barber mga ka-aspiring. Peace out.